At ang cord, panalig. Those are all symbols. That symbols is you can turn it down. But the meaning is different. Iba yung kahulugan. Pasahin mo dito para akong siguro. Bell is the symbol of divine order. Placing it to the head of the woman, and on the shoulder of the man, we affirm the biblical principle of the headship of the man. Kahit sa Pilipinong kultura, no? Ang lalaki ang dress sa buhay. Tama. Ang lalaki ang head of the house. Di ba? Ngayon, uso na ngayon, house husband. Kasi, yun na yung pagtihip ng panahon. Pero tanda natin, in principle, hanggang sa pala nakasulatan, it is the man who makes decision. Kasi bakit? Kasi firm yung decision niya, hindi pa magbabago. Isinilang ang lalaki na mayroong matibay na desisyon. At ang babae ay nagpapasakop sa desisyon ng asawa. Tuloy ko lang po yung aking tunay. It is also appears in the Holy Scripture that a woman is taken out of the man. Genesis, it says, not from his head to rule, not from his feet to be trampled, but from his side to be a helpmate to support the man, not under his arm to be from under his arm to be protected and near to the heart to be loved and to cherish better. Ang babae daw ay kinuha para maging asawa. Hindi para saktan, hindi para yurakan, hindi siya inilagay sa paa para tapakan, hindi rin inilagay sa ulo para tapakan naman yung babae. Kinuha sa tagiliran, malapit sa puso, para ibigay. Kakapit at para ibigay. It is to be cherished and to be loved by God. Dapat nandoon ang pagmamahalan sa isa't isa. Ang cord symbolizes that marriage is a lifelong and unbreakable commitment of bond in the sight of God and in the sight of man, even into the laws of the government. Legally, your union, the covenant that you have for both parties, as Christians, we submit ourselves to the duly constituted Philippine government. Kaya, yung pinirmahan natin at pinirmahan ko, papatunay na yung pagsasama niyong mag-isa, pagsasama ninyong dalawa, ay hindi pwedeng paghiwalayin ng sino pa man. Ang tuwa kayong pangalawang magulang at kahit po magulang. Meron po silang mga issues. Huwag po inyong papalimutan na maghiwalay. Hindi po yun ang sinasaad ng natin. Help them to resolve their issues. Not allowing them to find each other's fault. Wala pong perfect na tao. Ako naniniwala ako din. Hindi ko pinakasalan si Janet kasi perfect siya. Janet Music pinakasalan si Dick kasi perfect siya. Meron kayong pagkukulang sa isa't isa. Ang pinakamaganda nito, hindi nyo tinitingnan yung pagkukulang. Ang tinitingnan nyo, ano yung magagawa ko para mapunan yung pagkukulang ng asawa ko. That's your DNA. That's why the bond. Kaya yung tali, yung cord, saka yung veil na inilagay para ipakita ang natural na communication ng mag-asawa. Sa pamamahalan. Kaya, maraming salamat sa inyong dalawa. At sa pagkakataon ito, lalo natin pagtitibayin yan. Kasi papipirmahin na natin yung inyong mga nilong at bilang sa kasulatan. Pag ba hindi po birmaan na magpapagpasin ako. Salamat din. Tinatawag ko po ating papirmahin po sila. Sa ibabaw.
Baka may gusto kumanta habang nagpapapirma ko. Apat po yan na kopya. Pagka hindi raw po kayo pumirma, hindi raw po kayo kakain sa akin. Huwag po ninyong kakaligtaan ha, kung mahirapan po ako sa munisipyo pagka may kulang na perma. Nagpag-away ako sa local civil service pa. Mabait po naman yung ating munisipyo. Basta bilangin niyo po, dapat naka-apat na perma kayo. Pagkatapos lang po,